welcome back again to my YouTube channel. Nakikita nyo ba may usok? Madilim, di masyadong kita. Hindi na kaya ng ng hood na lang, ng jacket na lang tong lamig. Talagang malamig na, kita mo na sa mga sasakyan guys na umuusok. Si Marvin nga tinawagan ko kasi hinahanap ko yung mga bonnet, wala na sa cabinet. Yung pala nilagay niya na sa box, so naghanap-hanap pa ako kanina. Sabi niya, sorry. Sabi ko sa'yo, mag-iiwan ka kasi gagamitin pa natin at malamig. Ayan, sabi niya, dapat daw nag-winter jacket na siya, hindi na daw kaya. Tapos yung bus, grabe kayo, yung bus ngayon, iba na talaga ang schedule. Sobrang aga na. Humahabol na ako eh. Ang bilis ng araw, grabe. Thursday na ngayon, October 17. Mamaya, bibili kami ng tape ni Marvin. Punta kami ng Home Depot. Buti na talaga hindi pa niya natitape yung box. Kundi wala akong masusuot na bonnet. Ayan. Winter jacket na to. Ito yung kay Tita Nancy. Yung binigay niya sa akin nung ni Marvin. Yung may handaan kami sa sa bahay. Yung birthday at graduation ni Marvin. Grabe. Share ko lang sa inyo yung experience ko kagabi. Pagdating ko ng Scarborough Town, doon aga nga kahapon ng bus. Ang aga kong dumating. Siguro nag-iintay pa ako ng ilang more than 20 minutes. 15 to 20 minutes ata. Okay, nandiyan na yung bus ko. Mamaya ako nag-chichika sa inyo guys. Baka maiwan pa tayo. So, nandito na tayo sa bus. Wala akong gloves. Sabi ko nga rin kay Marvin, bumili kami ng gloves mamaya. Kasi masakit na sa kamay. Pero may dala naman akong lotion para makapag-lotion ako mamaya. Tapos yung labi ko, ayan, dry na. Maglilip balm ako maya-maya. Ay, alam nyo, hindi ko alam kung malakas yung boses ko dito. Kasi parang mas malakas yung ingay ng sasakyan. Ang nangyari kasi kahapon, grabe, ang dami ng homeless sa station do sa Scarborough Town. Tapos may nanlilimos na mamaya na lang siguro. May nanlilimos na homeless. Tapos sabi sa akin, nahihingi siya ng pang-Uber. Sabi nung isa, wala siyang mahihingi ng pang-Uber. Dahil ang Uber nga, magbabayad online, hindi mo siya pwedeng i-cash in, sabi. Ay, nako, grabe. Bumalik yung trauma ko kahapon sa mga homeless nung tulad nung winter last year, nung pagkadating-dating lang namin ni Marvin. Kasi, alam niyo ang nangyari. May homeless na lalaki na lumalapit. Hindi naman niya ako nalapitan. Kasi, yung una niya nilapitan lalaki, tapos ako na yung nagsana. Parang nagkatalo sila. Eh di, ang lapit ko lang, natakot ako. Lumayo ako. Tapos nung lumayo na rin yung isang lalaki. Sinundan siya ng homeless, tapos parang mag-aanoan sila ng suntok. Ay naku, natatakot na ako. Gusto ko mangyari. Ay, mamaya ko na nag-chichika uli guys. Guys, nandito na kami ni Marvin. Nasa vlogger ka na rin, be. gusto ata nila yung naririnig nila yung boses mo. Bibili lang kami ng giniling guys. Gusto ni Marvin ng... Gusto mo ba ng spaghetti? Kailan mo ba yung ni-request ng spaghetti? Kakain ko ba yung Saturday pa? Okay. Bakit sa pagdali Saturday? Hindi, sa Saturday ko makain. Bakit? Bukas na ba kakain kami sa Palmastas? Bukas na ba yung golf nyo? Mag-golf pala sila Marvin. Party ko sa kanila yun. Ano ba yung binibili natin bacon? Saan? Ito bebe, no? $12. Ito rin ba yung binibili natin? Sa sa Costco? Magkano yung binibili natin doon? $20? Hindi ba ito yung brand na yun? Kulay blue yun eh. Baka ito yun. Ito, totoo ata yun. What's that, guys? Gusto nilang makita ka. Pakita mo yung dimple mo. Ayan. Ito, giniling. Ayan, bebe, giniling. Mahal ba? Magkano yung binibili natin giniling? Yung maliit ba doon? Gano'ng kadami yan? Nakasale ay. Ay, 17? Ay, bakit nakalagay to? Reduce, Yung totoo, ano ibig sabihin yan? Ano ba talaga? Kasi nakalagay dito, makasave daw tayo ng 428.
Tapos ito yung pinaka-presyo. Hindi ko nga ito. Ito presyo. Baka naka-ano yan. Naka-sale yan. Naka-sale. Ayan o, nakalagay naman na ano eh. Used. Pinapaubos na lang. Kailan expiration? Check, bebe, check. Ano nang date ngayon? 18 bukas. Gagi. Seryoso ba? Hindi, frozen naman eh. Frozen, nako. Best before naman eh. Best Kaya before? mga Pilipino pa, matibay sa mura namin. Be, pang steak. Ito nga ba na? Be, pang steak, oh. Nag-steak tayo last time, di masarap. Kasi kulang yung ingredients natin. Ay, ito may giniling pa dito. Oh. Magkano to? Ang mahal. 7 lang eh, ito 9 lang. 9 na. Tingin pa tayo doon. Hindi na masarap. May mga nakasale, oh. Ano to? Magkano naman to? 12? Mahal eh. Mas mura pa rin. Iyon yung sa dulo yung binibili mo. Ano yan? 4 lang yan, pero durug-durug. Durug-durug? Diba yung last time sabi mo nag-reklamo ka na. Eh, ang tagal kasi nakastock. Mas ko lang, $6. Parang kamas konti, no? Ay, ito mahal, oh. Oo nga, Okay, no? yan. Ito na lang, no? Lutuin ako na ngayon. Giniling. Ay, ano, ipoprosen ko yung iba. Eh. Oh, frozen mo yun. Okay. What's up guys? Ano pang gusto mo? Pag nakasal tayo guys. Ayan, nandito na kami. Doon yung Costco, di ba? Pogi naman ng bebe. Pero ang ganda ng mga puno, oh. Ito na alam ko eh. Punta tayo? Kailan? Lamig na nun. Big hug. Kailan tayo punta? After work? Hindi nga. Ngayon? Next week na lang. Gusto ko magpahinga eh. Bibili lang kami ng tape sa Home Depot. Ano pala sa Dollarama bukas ng malit? Ano? Vacuum bag. Vacuum bag? Bibili ka? Okay. Para sa mga winter jacket. Gagamitin ko yung kay Ate May naman. Ang tagal na nang huling punta ko ng Home Depot. Nakapunta na nga ba ako ng Home Depot? Ang laki pala dito, no? Guys, so mga pang Pasko na. May Christmas tree. Magkano? Ang mahal ng Christmas tree. 478. Ang mahal pala, no? Ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng Christmas tree dito na binibenta. Yung Christmas tree maliliit lang kasi. Yung mga pang Paskong design na to, oh. Ay, ganda ng Christmas tree. Ay, ito kasama na yung ano, Christmas light mismo sa ano. Meron na mismo dun sa Christmas tree. Ay, ito meron din to. Ito maganda rin to. Parang ganito lang yung sa bahay namin. Ay, ito maganda. 478. Ang ganda. Ay, nasa ng bebe. Maghanap na ng tape yun. Mga team ano, kahoy at puti. Ayan. Itong ganda, ng lamp. Ang cute, ang liit lang. 1998. Sana meron din sa ano, Home Depot sa Saskatchewan para makabili ako nito para sa kwarto. Kasi syempre pag minsan wala si Marvin, natatakot ako eh. Ano to? Ang nakakatuwa, ang dami dito. May bebe, oh. Ang hinahanap. Ito yung ilaw, paggabi. Ano naman dito? Ang ganda ng mga pinto, grabe. Bibili ka na lang ng gamit dito tapos mag-ano ka na lang, manood ka na lang sa YouTube kung paano gawin, bebe, no? Kaya naman eh, YouTube lang. Kompleto na din ata lahat ng gamit dito sa Home Depot. Ang dami, no? Laki. Kung saan napunta, nandito lang pala yung tape. Ano, bebe? Yung mura na lang. Bebe, ang cute mo naman. Yung bata pa ako. Ilan yan? Isa lang? 30 yards. Isa lang? 10 yards. Ilang ganyan ang bibilin mo? Kasi kung 30. Bebe, ito mura. Laki, 7, di ba? 30 yards nga. Ilan yan? Same lang yan? Yan din yan? Guys, nandito na kami sa Warden Station. 14 minutes pa yung bus namin. Nag-washroom daw muna si Marvin. Tapos ako bibili ako ng paborito kong beef patty. Ngayon na lang ulit ako bibili. May barya ata ako dyan. May problema kami guys. Mamaya share namin sa inyo. Ayan guys. Gusto daw ni Marvin ng $1 brownies, isa lang piraso. Tapos yung aking beef patty. At ito pala yung beef patty ko. Ito, mild lang.
Ayan na guys, si Marvin. Nag-washroom lang siya. Yung bus namin. Ay, padating na yung bus namin. Nagugutom na ako. Bebe, oh. Smile. Bakit? Ang sakit? Awa naman yung bebe ko. Gwapo ka pa rin naman, bebe. Be, ano? Ay, sa bahay na ako. Ano sabi mo? Magsaing na. Ayan guys, bali si Marvin nasa kwarto katapos lang niya manligo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin kahapon. Yan. So, alam nyo na nga yung nangyari sa akin last year. Parang mga January, February, winter. Yun nga mayroong humabol sa akin na homeless. Trauma ako dun. Shit. Kaya takot ako pag may mga homeless. Pati, kahit kasama ko si Marvin, nagigigil ako diyan eh. Kasi pag may homeless, saan ka lagi lumalapit? Eh, nakangiti pa oh. Pag may homeless, doon upo pa yan doon sa may malapit sa homeless. Hindi naman kasi sila, aggressive eh. Eh, yung may iba kasi nagsisisigaw na. Nakakaano na kaya. Okay naman yun. Tapos kagabi, ayun na nga guys. Nandun na kami, nag-iintay na ako sa Scarborough Town. Habang naghihintay ako sa Scarborough Town, ay madilim pa talaga. Madami namang tao, tapos ang daming mga, wow, bagsak na fresh, bagong ligo. Tapos, ang daming homeless doon. Kaya mag-ingat-ingat yung mga bago na dito. Kasi nga sabi ng iba na ang mga homeless daw pag winter, dyan na daw yung mga nakatambay sa subway, sa mga station. Kasi nga, wala silang tinitirhan, doon sila sa medyo komportable sila pag matutulog, ganto ganyan, pahingahan nila. Yung iba nga, nasa bus lang, dulo to dulo, tapos yung sa subway, dulo to dulo, hindi sila naalis, natutulog lang sila doon. Tapos, ayan, nagulat na lang ako, yung nasa likod kong lalaki, nilapitan siya ng homeless na lalaki. Tapos maya-maya, nag-aaway na sila, tapos susuntok na yung isa. Eh, ako yan, lapit-lapit ko. Talagang, yung mga kalapit ko, nag-alisan na, naglayuan na, edi ako lumayo na din. Paglayo ko, nung lumayo na kami, nagsilabasan na kami kasi padating na nga yung bus namin, sumunod pa yung homeless. Tapos yung lalaki nagagalit na talaga, sinabihan niya yung homeless na magtrabaho ka, wag kang manglimos, ganyan. Tapos yung homeless ayaw niyang tumigil, nagsisisigaw siya, talagang nilalapitan niya yung lalaki. Sabi ko, ano ba yan? Tapos dumating na yung bus namin, pumasok siya. E di, yung mga kasabayan namin, usap-usap na pumasok pa daw dun sa bus na sinakyan namin. Nandun siya sa harap, sa may driver pumasok. E di kami, mga nasa likod kami pumasok sa pangalawang pinto. Nagsupuntahan kami sa likod. Abay, pumasok sa likod, ako yung nandun sa pinakalikod. Sa pwesto ko, nandoon siya sa mismong likod ko. Sabi ko, hindi ako makagalaw. Parang nahingi na ako ng tulong doon. Likod mo? Oo, mismong likod ko siya. Gumana, sisisigaw siya. Hindi nga makagalaw. Tapos bumaba ako doon sa may baba lang. Sa pagbaba mo ng hagdan. Nandun ako sa pinaka-tabi. Edi upo ako doon. Tapos, habang nasa biyahe kami, nagsisigaw pa rin siya. Edi mga nagtitingin na sa kanya, sigaw-sigaw. Tapos may mga nagsakayan na bago, hindi nila alam na ganyan ngayon, parang nagwawala-wala. Nagpwesto sila doon sa mga kalapit niya, edi ang dami nila doon. Biglang pururot, tumae. Alisan lahat. Tapos natatakot ako kasi baka mamaya nga kasi may... Nasa ka na banda nun, be? Nandun lang sa may baba. Hindi, yung nagpururot? biyahe mo. Parang 4 stop na lang bago bago dun sa trabaho ko. Yung iba malalayo pa eh. Edit layasan sila. Eh, nakakatakot ba na baka mamay magtapon-tapon ng tae niya? Dakutin ba, ganyan? Hindi na ako makagalaw kasi iniisip ko nga baka mamay biglang salpak na lang sa akin. Kasi ako yung nasa may hagdan. Ako nakaupo sa may hagdan. So siya na doon lang sa may likod. So, kung mayroon mang unang tatamaan, ako agad yung tatamaan. Hindi ako makagalaw kanina. Sabi ko, tinagto kay Marvin kanina, ba't di daw makagalaw? Alam mo na yung trauma ko nung last year, talagang nanigas yung paa ko guys. Parang nadumikit na talaga siya dun sa inaapakan ko. Nakagalaw na lang ako nung nagtunog na yung stop dun sa trabaho ko, dun sa bababaan ko. Nakita ko na kasi yung katrabaho ko na nakaredy na pagbaba. Ay, dun na ako nakagalaw. Tapos yung lalaki may hawak-hawak siya. Hindi ko alam kung ano yung hawak niya. Baka tae na nga yun. Nakatingin siya sa mga tao na sa may harap.
Kaya sabi ko, ay buti na lang nakababa, nakahinga-hinga na ako ng maayos. Ayoko talaga ng pag may mga homeless. Kaya si Marvin pag nauuna yan sa akin, sa Warden Station, pag may homeless, sinasabihan na agad ako niyan, may homeless, nandun pa lakad-lakad, ganito, ganyan. Kasi bigla-bigla nag-ano eh. May iba kasi talaga. Pero sa iba, wala naman. Pero may ibang... Madid mo lang talaga. Tulad nung tayo sumimba, yung homeless nakasalubong, ano pa, hindi pa nakaano yun ang tawag doon. Hindi pa lalakad. Yung bigla siyang may parang susuntukin niya yung dumaan na sasakyan. Baliw na. Ayo, diba? Tandaan ko. Kaya naglayuan yung mga kasalubong kasi nga baka manakit. Kasi yung susuntukin mo yung sasakyan dumaan. Tapos kanina may homeless na naman, guys. Mag-warm up lang hindi. Kanina may homeless na naman nandun sa sa STC. Papunta na kami ni Marvin dun sa bus na sasakyan papunta sa Home Depot. Eh di napatingin kami sa screen, si Marvin kasi sa phone nakatingin. Hindi ko siya napansin na may panty ata siya, pero nakatibak, as in pag tiningnan mo nakatilikod siya, parang wala siyang suot, pero naka-jacket, pero kita-kita talaga yung puwet niya. Tapos nung humarap siya, nagulat ako, nakabra siya guys, na pang swimsuit talaga, pang summer. Tapos tapos ang jacket niya pang winter. Yung bra niya na dito sa taas, tapos kita yung dede niya. Sabi ko kay Marvin, babae ba to? Sabi ko. Hindi mo nakita. Ay, hindi niya napansin kasi busy nga siya pag-search nung sasakyan namin. Tapos nagtitinginan na yung mga tao, tapos pinag-uusapan na siya. So parang sabi ko, oh my God, wala sa sarili to. Tapos siya, ikot-ikot siya doon sa baba. Ewan ko lang kung may mga followers kami nakita siya. Siya, babae na itim. Sabi ko, ang dami mga nagkatinginan na nga sa kanya, yung mga kakatakot naman, baka mamaya ma-rape yun, no? Hindi naman pinapansin yung mga ganun, be. Eh, syempre may mga ibang loko-loko din, no? Ay, nakataon ako, baka kaya mong bugbog yun. Bamuli mo. Malaki pa sa akin eh. Ay, syempre naman, iba naman lahit. Maliit naman ako eh. Maliit ka na. Malaking tao siya. Malaking Kaso tao. nga, parang nakakaawa nga naman siya. Pero sabi ko, lakas naman ng hindi siya nilalamig. Lakas nga din lalamig nga. Oo, nakatibak siya, tapos naka-brown. Maka-winter jacket, pero bukas yung winter jacket niya, talagang nakalabas talaga yung dibdib niya. Nakakaawa siya. Ay, nako. Bakit kaya ganun, no? Hindi sila na-assist yung mga ganyan. Pero sabi ng iba, meron daw yung mga tinitirhan yung mga homeless na yan, kaso tumatakas sila kasi ayaw nila dun. Ayaw nila mag-stay. Oo, yun ang sabi. Ayaw nila mag-stay dun sa Saka may mga allowance nga daw yung mga yan eh. Binibigyan daw. Sino nga, nalimutan ko sino nagsabi sa akin nun, na wag na daw magbigay dun sa mga homeless na nanlilims kasi. Sinabi last year yun eh. Oo, last year yun eh. Kasi meron daw yung natatanggap na pera. Kasi parang dinideclare nila na wala silang trabaho, ganyan. Ay, nako. Sana naman hindi na maulit yung dati. Pero kung, ayun nga, pag lumipat kami, nagkasasakyan, sabi ko kay Marvin, hindi ako magko-commute. Susunduin mo ako, mag-iintay talaga ako sa loob ng trabaho ko. Uy, grabe naman sa 3 hours, be. Pero kung si Marvin ay panggabi ang duty, ay, nako, maganda sa akin yan. Pagka uwi niya, hatid niya ako sa work, tapos gising na lang uli siya pag pa-out na ako. Oh. Yes! So, ayan guys, ang aking... Bye-bye! Bebe. Hanggang dito na yung vlog namin. Hindi ko na napagpakuluan ko yung giniling para dun sa spaghetti. Pero hindi ko siya natuloy dahil nga kumain kami. Tapos nag-movie kami. Tapos kausap ko sila Ate Maan. Ayun nga, sila Ate Maan. Usap kami. Sila Kuya Toto. Kasi nag-aano kami about sa sasakyan dahil nga syempre mahirap din yung wala daw talagang sasakyan doon. Tapos si Laika nag-message sa akin, nag-send sa akin ng yung weather ng Saskatchewan for next week ata yun. Mag-i-snow na. Oh my God, sinend ko kay ate. Sabi ko, wala, mag-i-snow na te. Tapos si Marvin, nanibago nung pag-uwi niya dito galing sa Saskatchewan. Iba daw yung lamig dito, nanibago siya kasi syempre lumalabas din siya doon ng maaga. Maagap kasi siyang last time ba yun, maagap sila ni Pastor lumabas.
naka ano lang siya noon. Naka hood. Pero hindi, sabi niya, hindi daw ganun kalamig. Tapos, pagdating niya dito, nanibago siya kasi masakit daw sa balat yung lamig dito, sabi ni Marvin. Ay, ayan. Hindi pa rin kami nakapag-ayos nitong box. Nakabukas pa rin siya. Pero may tape na kami, kanina nga binili namin. Baka bukas, Friday bukas, mag-golf sila Marvin. Tapos, half day nga lang yung work nila pag Friday, guys. Kakain daw sila sa labas nila Kuya ano nga name ni Be? Almas. Kayo ni Kuya RG. Kuya JP. Ayan. Papakita sa inyo ni Marvin yung mga faces nila kung papayag. Kung papayag sila magpakita sa vlog. Kakain sila, banding before before kami umalis, parang banding na nila. Tapos, ayun, bali, nag-message na rin kami sa mga kakilala namin kung kailan sila free. Kahit weekdays, hapon, para kahit ma-meet man lang namin sila or punta kami sa kanila para ma-meet before kami umalis. Kasi, syempre, ang lapit na. Friday na ngayon, so, natitira na lang namin 2 weeks na lang bago kami lumipad papuntang sa Saskatchewan. Ayun, iba yung feeling, parang nung una nandito kami sa Ontario, nung nag-ano na kami ng mga asikaso kung paano yung gagawin, ganito, ganyan. Na-stress na kami, parang lagi ako kabado, ganyan. Pero nung lilipat kami sa Saskatchewan, hindi ko alam, pero hindi tulad nung dati na sobrang stress. Parang, basta iba yung feeling. Sabi nga na Ate Maan, ganun din daw kami. Ganun din daw sila noon. Basta, hindi ako kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Excited lang ako sa bagong simula namin ni Marvin. Kasi feeling ko, doon ko makukuha yung gusto kong work. Isa sa gusto ko na work. Pag hindi kasi healthcare ako makapasok, gusto kong makabalik sa dati kong trabaho sa hotel. Yun talaga yung gusto ko, guys. Maalin sa dalawa. Yan. Kinuha ko na kasi yung certificate of employment ko kahit hindi naman tinatanggap dito, sabi ng iba. Kinuha ko yung certificate of employment ko sa Pilipinas para isinasama ko siya pag nagsesend ako ng resume na mayroon akong experience sa hotel. Ayan. Para naman, ma-practice na uli yung English natin. Kasi nung dumating nga ako dito, receptionist, yung una kong trabaho, nag-enjoy talaga ako makapag-usap. 3 buwan din ako noon. Nag-stop nga lang ako doon kasi nagkaroon ng, work. Saka yun, meron akong katrabaho na hindi okay. Saka ako na share. Hindi ko pa yun share sa inyo kung ano yung pinaka-reason kung bakit ako umalis doon. Nabubuli kasi ako doon. So, ayun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys. Bye!